kahapon o nung nakaraang araw, humingi po ng public apology. Ito pong si Miss Pokwang, mga kababayan, dun po sa mga kababayan Pilipino po natin na nakapanood ng katarantaduhang ginawa po ng kanyang kapatid na nambatok doon sa isang nagtutulak ng kariton, mga kababayan, na kasama yung anak. So ngayon, di ba may mga tinutukoy po siya, may tinutukoy po siya na kongresista na taga Bicol daw na ipinost daw po, mga kababayan, yung larawan ng kanilang pamilya. At eto na nga po, lumabas na kung sino po yung kongresista na tinutukoy, mga kababayan, ni Miss Pokwang. At eto nga po ay si Congressman Terry Ridon. Ano po, so sabi po dito, basahin po natin sa news, meron pong masamang nangyari, mga kababayan, at meron pong masamang pinagdadaanan ngayon yung kapatid ni Pokwang. Actually, masamang pagdadaanan. Ano po, dahil, mga kababayan, dun sa mga kamag-anak ni Miss Pokwang at nung kapatid niya, mukhang bad news po yung mapapanood ninyo ngayon. Ano po dito sa ating channel patungkol po dun sa kapatid nitong si Pokwang. Anyway, mga kababayan, ito basahin muna natin itong nakita po nating balita. Sabi po dito, Ridon to Pokwang, hindi cyber libel ang katotohanan, lalo na kung galing sa publikong record. Mariing tumugon si Bicol Saraw Party List Representative Terry Ridon sa video statement ni actress Marieta Pokwang Subong kaugnay ng viral road rage incident sa Antipolo City na kinasangkutan ng kapatid nitong si Carlo Subong. Sabi pa dito, mga kababayan, ayon kay Ridon, malinaw umano na siya ang tinutukoy ni Pokwang matapos siyang pagbantang kakasuhan ng cyber libel at cyberbullying. Lalo't isa siya sa mga mambabatas na hayagang nagsalita tungkol sa road rage at public safety issue. Giit ng kongresista, walang katotohanan ng paratang na ipinost ang larawan ng buong pamilya ng aktres, mga kababayan. So sinasabi po dito ni Congressman Terry Ridon na hindi po nila ipinost yung pamilya, mga kababayan, o pagmumuka ng pamilya daw po ni Miss Pokwang. So sabi pa dito, eto pa daw, ang inilabas lamang daw po na larawan, yun daw pong kay Carlo Subong. Yun yung kapatid ni Pokwang na nambatok. Ang taong sangkot mismo sa insidente, ani ni Ridon. Sabay giit na may karapatan ang publiko na makilala ang sino mang gumagawa ng karahasan laban sa ordinaryong Pilipino. Binigyan diin pa niya na ang tunay na dapat humingi ng paumanhin ay si Carlo Subong na inaakusahan niyang gumawa ng grave threats, physical injuries at child abuse laban kay Crispin Villamor at sa anak po nito. So may ganito po pala, mga kababayan, na insidente at pangyayari po dun sa video na nakita nyo na kung saan ang batok yung kapatid po ni Pokwang. Ang ginawa po pala ng kapatid ni Pokwang, nagbanta pa pala po dun sa nakakariton. Ano po, nagbanta pa, mga kababayan, at talagang after po magbanta, nanakit pa. Yun po yung tinutukoy dito ni Congressman Terry Ridon. Sabi pa dito, mga kababayan, ito pa daw. Tiniyak din ni Ridon na babantayan ng kanyang grupo ang pagharap ni Subong sa Land Transportation Office upang matiyak ang due process habang isinusulong umano ang permanenteng pagbawi ng driver's license nito. Matapos ang mga pagdinig, makikipag-ugnayan din aniya sa Department of Justice para sa posibleng pagsasampa ng kasong kriminal. Sa huli, mariing idiniin ni Ridon na hindi kayo ang biktima dito. Ang biktima dito ay si Crispin at ang kanyang anak at ang mga ordinaryong Pilipinong inaabuso sa kalsada, mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin po ninyo yung nag-viral na video na kinasangkutan ng kapatid ni Pokwang, lumalim na, mga kababayan, yung issue. Ibig sabihin, talagang yung mga kongresista, katulad po ni Congressman Terry Ridon, tinutukan na rin, mga kababayan, ito pong isyong ito. At sisiguraduhin po nila na mapapapanagot, mga kababayan, ito pong kapatid ni Pokwang. At kung titingnan nyo nga, ito po yung sinasabi ko sa inyo na medyo masamang nangyari, mga kababayan, at dagdag sa pinagdadaanan ng kapatid po nitong si Pokwang. Etong nakita po nating balita galing po kay
Yusek Lacanilaw, na kung saan mga kababayan ayon po sa kanila, ayon po mismo sa LTO, talagang sabi po dito, LTO, inirekomendang i-revoke ang lisensya ng kapatid ni Pokwang na sangkot sa road rage sa Antipolo. So ibig sabihin, pamula po dun sa 90-day suspension ng lisensya ng kapatid po ni Pokwang, inirekomenda na mga kababayan ng LTO na i-revoke, bawiin yung lisensya ng kapatid po ni Pokwang. Eto, panoorin po natin mga kababayan. Hinayaan ko magpaliwanag yung magkabila. Pero nakita ko doon at yung mga kasamahan natin na talagang merong pagmamalabis, merong abusong nangyari. Kitang-kita natin doon kasi ang babaw ng katwiran niya. Lesson learned. Lesson learned sa lahat ng mayayabang sa kalsada at sa lahat ng nakapag ka nagmamaneho, feeling po nila, pagmamay-ari po nila yung kalsada mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, kung idinaan lang sana ito sa mas magandang usapan, kung saglip na binatukan mga kababayan, saglip na pinagbantaan, pinagmumura ng kapatid ni Pokwang, yung isang nagtutulak ng kariton na kasama yung kanyang anak, kung tinulungan na lang sana, kasi siya naman po yung may kaya eh. At kita nyo, hating gabi na naghahanap buhay pa yung tao mga kababayan. Kung tinulungan na lang sana, total naman magpapasko at pinagpasensyahan na lang sana mga kababayan, di sana hindi na humantong sa ganito mga kababayan, di ba? Na kung saan talagang i-revoke yung lisensya ng kapatid po nitong si Pokwang. Anyway, tuloy pa natin. Na nung makasalubong niya yung mag-ama, akala niya tinamaan yung sasakyan niya, hindi pala tinamaan. Nako! Bumaba siya, pinagmumura niya yung mag-ama. So tinakot pa, may threat pa siya na papatay niya yung tatay sa harap ng bata. Nako! Ganun niya. So kaya pala mga kababayan, yung bata, kung makikita ninyo, ganun na lamang po katindi yung pag-iyak. Yun naman pala mga kababayan, pinagbantaan pa pala, nakikitilin po yung buhay nung tatay, nung bata. Kaya siguro yung bata pumalahaw na po sa pag-iyak. Tapos ang pinakamasakla pa dito mga kababayan, kung tutuusin, wala naman po palang road rage. Bakit po natin nasabi mga kababayan? Hindi naman pala tinamaan ng kariton yung sasakyan. Ibig sabihin, nag-overacting mga kababayan yung kapatid po ni Pokwang. Katulad nitong si Freddy Guzman na overacting sa comment section natin. 'Di ba mga kababayan? Yun po pala nangyari dito, masyadong naging overacting yung kapatid ni Pokwang. Wala naman po palang tinamaan na sasakyan. 'Di ba? Anyway, tuloy pa natin. Sinabi. So, ano ito? Talagang may grounds yung ginawa niya. So sa ngayon, kumpiskado na yung driver's license. Sir, bukod po dun sa pag-suspend po ng driver's May license, decision ano pa po na po. yung possible sanctions po ng driver? Okay. Yung license, may recommendation na kami na meron na kaming action na dahil sa nangyari na i-revoke yung driver's license niya. Bukas, ilalabas namin yung resolution. Sabi dito, baka bangag Jake. Ewan ko po, hindi ko alam Kuya Chris pero ang masasabi ko lamang po dito sa kapatid ni Pokwang, masyadong naging OA, overacting. Gandang-ganda do sa kanyang Hilux mga kababayan. Alam nyo naman yung mga mata pobre, 'di ba? Ito nga po yung lagi kong sinasabi, kung kayo nagkakaroon sa buhay at kung kayo nagkaroon na nabiyayaan na mabigyan ng sasakyan, sana kung hindi naman sinasadya na magasgasan. Alam naman natin na oo, mahal magpapintura ng sasakyan mga kababayan, pero mas masakit pag nawalan ka ng lisensya. Ito, lagi kong sinasabi yan sa mga live natin na iwasan yung makipag-away sa daan. Kasi unang-una, pag may nakapag-video sa inyo, iba na po kasi ang patakaran ng LTO ngayon eh. Pag may nakapag-video sa inyo, nag-viral yan, or di kaya naman mga kababayan, nakita yan ng publiko, na i-share sa LTO, automatic kapag ka ikaw ay napatunayang nagkamali, talagang revocable ang lisensya mo. Diba mga kababayan? Alam nyo, dalawa yung nakikita ko dito. Masyadong naging OA yung kapatid ni Pokwang at masyadong kinain ng kayabangan. Pasintabi po
Kasi masyado ata mga kababayan gandang-ganda doon sa kanyang Hilux kaya ganun. Na kahit hindi naman po pala nasagi, masyadong naging overacting. Anyway, tuloy pa natin. Solution tungkol dito. Kasi may basis kami kung bakit kailangan siyang ma-revoke. May alak na kainom. Ah! Pero hindi So- dininay, sir. Yan. Dininay niya yan. Dininay niya yan. Pero sir, hindi ba kayo magkakaroon ng sobriety test to prove that? Wala na kasing Hindi na, yung time effect lampas of- na yun. Ay sauce! Ay sauce mga kababayan, nakainom naman po pala. Akala ko ba, sabi ni Miss Pokwang may ibang storya pa. Pero sila na lamang po yung nakakaalam. Naman pala, baka yung ibang storya mga kababayan, nakainom yung kanyang kapatid. At alam nyo naman mga kababayan, ang tao kasi pagka nakakainom, medyo nadadagdagan ng yabang talaga Totoo po yan. Ngayon mga kababayan, para sa akin, mas mabuti na rin na maribok po yung lisensya po niya dahil alam nyo sa totoo lang, siguro may mga lisensya dito, alam nyo naman, nasa requirement po yan ng pagkuha ng lisensya na kapag ka ikaw ay nakainom, wag na wag ka magmamaneho. Diba? Bawal ka magmaneho mga kababayan pag ikaw ay nakainom. Kaya nga, alam nyo, doon sa mga kababayan Pilipino natin kapag ka kayo nakakainom na, wag na kayong magmaneho pa ng inyong sasakyan. Kung kaya ninyo magpalipas doon sa pinag-inuman ninyo, mas maganda. Para na sa ganon, hindi kayo nakakaperwisyo ng iba at hindi kayo nasasangkot sa mga kaguluhan. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Ilang araw na sana kung yung overnight kinabukasan, kung pwede pa yun kuha namin. Kaya lang tumakbo na ng ilang araw. Pero sir, naging factor ba yun sa magiging decision or resolution ng LTO yung alleged na nakain? Isa rin yun, pero ang pinakamabigat na dahilan sa totoo lang, yung talagang kitang-kita naman na talagang manakit siya. Tapos Nako. hindi lang isa Baga technically hindi nga niya nasaktan yung bata, pero yung pinagsisigawan niya silang pareho. Medyo mabigat yun. So yan mga kababayan, revocable. Ayun maliwanag naman na yung lisensya binawi na ng LTO. Ibig sabihin mga kababayan, alam nyo ang pananaw ko kasi dyan, para sa akin na tawag dito, nagmo-motorcycle, nagda-drive ng sasakyan mga kababayan, para ka ng patay niyan pagka wala kang lisensya kasi hindi ka makakapagmaneho Hindi ka naman pwedeng magmaneho mga kababayan, pumunta sa isang lugar nang wala kang lisensya. Diba? Pero nalaman kung mayaman ka, kumuha ka ng driver mo para mapuntahan mo. Diba? Para mapuntahan mo yung mga lugar na gusto mong puntahan. Pero kung ikaw ay ikaw mismo nagmamaneho ka tapos i-revoke yung lisensya mo, para ka ng patay niyan mga kababayan. Diba? Yan kasi ang pananaw ko dyan. So ngayon, ang matindi mga kababayan na nangyari sa kapatid po ni Pokwang dahil po sa pagiging OA, dahil nga nakainom at akala na may nasagasaan yung kanyang sasakyan mga kababayan, nasabitan, naman po pala hindi. Yun, nakapanakit siya. So ang ending, revoke mga kababayan, yung lisensya po niya at binawi na po ng LTO. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dyan sa issue po na yan mga kababayan. Sa palagay nyo, tama lang ba na i-revoke mga kababayan yung lisensya nito pong si Carlo Subong o Sabong mga kababayan, kapatid po ni Pokwang? Dapat lang ba na i-revoke mga kababayan yung lisensya at dapat din ba na makasuhan po siya mga kababayan ng karampatang kaso dahil po sa ginawa niya na pananakit para hindi na rin po tularan ng ibang mga tao na mayayabang sa lansangan, yung mga nagmamaneho. So comment below na lamang po kung ano pang masasabi nyo. Hingil po dyan.